Nakatakda ng humarap sa korte si Pastor Apollo Kibuloy ngayong araw. Bago yan, lumantad naman ang mga biktima ng Kingdom of Jesus Christ founder na iba't ibang batang babaeng minumolest siya umano niya kada araw. Pero git ng kampo ng self-appointed Son of God, gawa-gawa lang ang mga akusasyon. Yan ang pampagising na balita ni Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Una nang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kwento raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina, ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong partikular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay they are still pure, intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ng kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si Pastor hindi lang bilang abogado but bilang kaibigan. Mabait si Pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation. I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.